Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng iyong ani. Paano raw maparangalan mo ang Panginoon? Ngayon naman, ng iyong itinatangkilik. At sabi po dito, ng iyong mga tinatangkilik, ibig sabihin, lahat ng meron ka, tulad ng sahod, negosyo, talents, oras, lakas, at hindi lang pera. Dito naman po, sa tinatangkilik, ibig sabihin po nito, kailangan, hindi lamang po yung about of money, hindi lamang po about of negosyo, o sahod mo, kundi maging talent mo, ay ibibigay mo po sa Diyos. At hindi lamang po yung oras o yung lakas, kundi yung kabuuan na ipinangako mo po sa Diyos ay gagawin mo. But nung tayo po ay nagkaroon ng covenant sa Lord, marami po tayong binaw sa Kanya. Amen. Diba marami po tayong ibinaw po sa Kanya? Na Lord, ito yung gagawin ko. Ito po yung ibibigay ko. Ito po yung gagawin kong paglilingkod sa iyo. Dapat raw po, gawin na raw po natin. At hindi lamang po about of money ang usapan po dito sa words na tinatangkilik. Ibig sabihin, lahat ng meron ka, ipagagamit mo sa Diyos. Sabi ko, lahat ng meron ka, ipagagamit mo sa Diyos. Yun po yung sinasabi na parangalan mo ang Panginoon mong Diyos sa buhay mo. And number 3, unang bunga o ani. Ibig sabihin, first fruit sa panahon nila Abraham at Isaac at Jacob at mga Israelita, yung unang bunga o ani o panganay na hayop ang inaali nila sa Diyos bago nila tikman o kainin ang ani nila. Yung ugali raw po ni Abraham, yung ugali raw po ni Isaac at ni Jacob at ang lahat ng mga Israelita noon, bago raw po nila tikman yung kanilang tanim na mga palay o mga bungang kahoy na kanilang itinanim o mga hayop na alaga, bago raw nila ito tikman at kainin, iniaalay raw muna nila sa Diyos yung una, yung the best. Nasabi dito, ibig sabihin, yung first fruit sa panahon nila Abraham at Isaac at Jacob at mga Israelita, yung unang bunga, ani o panganay na ayop ang inaali nila sa Diyos, bago nila tikman o kainin ang ani nila, ay ibinibigay muna nila sa Diyos. Ngayon, sa panahon po ninyo, dahil wala po kayo ngayon ng mga gano'n na nabanggit, ano po yung ikinukumpara o ikukumpara po natin? Katulad po ito ng inyong mga sahod. Pag raw po kayo magbibigay sa Diyos, kung gusto niyo po siyang maparangalan sa mga buhay po ninyo, bago raw niyo po ito ibili ng mga foods o ng mga damit o ibayad sa mga babayarin niyo, unahin niyo muna magbigay sa Diyos. Kung gusto niyo pong maparangalan ang Diyos sa mga buhay po ninyo. O gusto niyo matulad kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sa mga Israelita. At nung ginagawa ng mga Israelita po yun, at nung ginagawa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hindi po sila pinagkulang ng Diyos. Sabi ko, hindi po sila pinagkulang ng Diyos. Kaya lamang po nagutom ang mga Israelita nung generation po ng panahon po na yun, na pagkatapos po ng mga patriarka, ay sumuway na po ang mga Israelita. At yun nga po, nagkaroon po ng isang utos po doon sa Malakyas, chapter 3, verse 9, hanggang 10 hanggang 12. Dahil nga po mga Israelita po hindi na po tumupad sa mga bigayan po na yan, tulad ng first fruit, tulad ng itapu. At kung maghandog man sila sa Diyos, ay tira-tira na lang. Hindi na galing sa puso. Kundi kung ano na lang po yung ibig po nilang ibigay sa Diyos, yun na lang po yung ibinibigay po nila. Kaya nga po, nagsalita po ang Diyos sa
sa kauli-uliang buhay na propeta na si Malakias. Sabi nga doon sa Malakay chapter 3 verse 10 hanggang 12. Nasubukin niyo ako sa bagay na ito. Ano po yun? Yung pag-iikot. Dahil lagi niyo po tatandaan na hindi po makukumpleto ang buhay po natin kung wala pong paghahandog. Sabi ko, hindi po makukumpleto ang pagiging Kristiyano natin at pagiging mga anak po ng Diyos po natin kung wala pong offering paghahandog sa Diyos. Never! Dahil lagi niyo po tatandaan, ang mga kampon po ni Satanas ay nag-o-offering din po kay Satanas. Hello! Mas malaki. Sabi ko, mas malaki yung ibinibigay ng mga anak ni Satanas kay Satanas. Eh mas more anak po tayo ng Diyos. Mas dapat mas malaki yung ibinibigay ng mga anak ng Diyos. Hindi man paligsahan, pero papayag ka ba? Yung anak ni Satanas, malaki yung binibigay kay Satanas, tapos ikaw lang anak ng Diyos, tira-tira lamang yung binibigay mo sa Diyos. Hello! Amen. Eh siya yung may lalaki Satanas. Siya yung milikado sa ampon ni Satanas. Tapos ikaw na anak ng Diyos. Ang i-offerin mo sa Diyos, yung tira-tira lang. Dapat hindi mangyari po yun. Sabi ko, dapat hindi mangyari po yun sa mga buhay po ng mga anak ng Diyos. Kaya tinuturuan po tayo ng revelation pong ito. Kung gusto po natin maparangalan ng Diyos sa mga buhay po natin, hindi tira-tira yung i-offering po natin sa Diyos mula sa araw nito hanggang sa kanyang pagbabalik at muli pagparito po rito. Kung gusto po natin talagang maging katulad ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at maging katulad ng buhay ng mga lingkod ng Diyos na talagang sabihin na natin pinaunlad, pinayaman ng Diyos dahil nga tapat sa pananampalataya, tapat sa paglilingkod, tapat sa pagbibigay sa Diyos. Kung paano yung mga naging tapat kay Satanas, pinayaman ni Satanas sa mundong ito. Kasi may authority kasi Satanas na payamanin niya yung mga nagmamahal sa kanya. Eh mas more yung lumikha nga kay Satanas. Mas more na pagpapalain niya po tayo. Sabi ko, mas more, pagpapalain po tayo ng Diyos. Kaya yung minsan yung question ng tao eh. Eh bakit yun? Napakasamang tao, mayaman. Eh samantalang ito, nakay Diyos, mahirap. Bakit? Yun nga po ito, yung revelation ngayon nila lahat eh. Kulang. At tira-tira. Yung ibinibigay sa Diyos. Kaya, kung bakit? Eh yung kampo ni Satanas, anak ni Satanas, pag nagbigay yun, the best eh. Pag sinabi ni Satanas, ibigay mo sa akin lahat yan, ibinibigay. Nung anak ni Satanas, etong anak ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, anak, ibigay mo sa akin yan. Ayoko, Lord. Akin ito eh. Sabi mo, pangahapong mo ito sa akin. Oh. Eh, sinabi ng Lord, ibigay mo nga. Ayoko po, Lord. Kaya minsan, nawawala lahat. Kinukuha, ayaw mo. Sabi ng Lord, ayaw mo ibigay. Kung ganun po yung ginawa ni Abraham, hindi inandog si Isaac. Tingin niyo po ba? Mababasa niyo po ba sa Biblia na yumakas si Abraham? Siyempre hindi. At hindi siya magiging father of faith kung pinagkait ni Abraham sa Diyos si Isaac. At dahil ginawa nga ni Abraham yun, pinayaman ng Diyos si Abraham. At hindi lamang yun, may pangako, everlasting hanggang ngayon. Tinutupad ng Diyos yung pangako na yun niya kay Abraham. Dahil sa pangyayari nga po yun na inilahad po sa inyo. Lagi niya pong tatandaan na may pamantayan ng Diyos bago niya pagpalain ang kanyang mga anak. May ginawa si Abraham bago pagpalain siya ng Diyos. Ganun din ang gusto ng Diyos na mangyari sa mga buhay po ninyo. Na kung gusto niyo po talaga ng pagpapala sa Diyos at gusto niyo po talagang umunlad ang buhay niyo, o sabihin na natin prangka na yumaman, kailangan gawin ninyo yung pinagagawa ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Dahil hindi nga po pwedeng maibigay ang Diyos sa inyo ng the best na wala kang the best na ibinibigay sa Diyos. Amen. Yung lagi niyo pong tatandaan, never. Kaya sabi nga, kung ano yung tinatanim mo, ay siya pong aanihin. Malaki yung tinanim mo, malaki yung aanihin mo. Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng isang butil, aani ka ng 10. No, isang butil ang tinanim mo, isang butil din. Yung ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya yan yung kung bakit na kahit nagbibigay po tayo ng offering sa Lord, ay nakikita po natin
natatanggap po natin, ay ganun din. Kasi ganun nga yung ibinigay natin. Lagi po natandaan yung binigay po ni Isaac, ni Abraham, precious si Isaac. Pangako po si Isaac, kung mababasa niyo po ang Genesis. Pangako. 90 years old, 100 taon si Abraham. Si Sarah naman ay 90. Nung ibigay ng Diyos si Isaac sa mag-asawa. Hindi na po kaya ng panuntunan sa laman ng buhay ng tao. Pero ipinakita ng Diyos na walang imposible po sa kanya. Kaya hiningi ng Diyos yun kay Abraham. Nag-gets niyo pong revelation? Ganun din ang gagawin at gusto mangyari ng Diyos. Kung gusto niyo po na talagang tunay na pagpapala, unahin niyo po siya. Galangin niyo po siya. Pumunta po kayo kung saan niya gusto o kung saan niya kayo pinapupunta. Huwag ka nang mag-over the backward pa. Kung pinapupunta ka niya dito, dito ka na lang. Huwag ka nang mag-over the backward pa. Kasi isa pong hindi pagsunod po sa Diyos po yun. Sasabihin na natin, nag-over the backward ka, pumunta ka doon sa kabila. At ano, magiging blessing ka ba doon? Hindi ka rin naman magiging blessing doon eh. Sa pag-over the backward mo. Bakit? Eh dito nga, hindi ka sumunod eh. Paano ka magiging blessing doon? Hindi ka rin susunod doon. Eh dito nga, hindi ka sumunod. Para malaman at talagang makita ng Diyos na sumusunod ka. Dito pa lang, hubugin mo na yung pagsunod mo. Pag sinabi ng lingkod niya, umattend ka sa Bible training program, umattend ka, huwag kang umabsent. Pag sinabi niyang umattend ka sa practice para matuto kang mag-drums, magkanta, mag-gitara, pumunta ka. Dahil yun, lead ng Lord yun, sa lingkod niya. Kaya nga, kung hindi mo sinusunod yung taong nakakausap kung nakikita mo, hindi mo siya sinusunod, hindi mo kayang sundin ang Diyos na hindi mo nakikita. Amen. Kaya para maparangalan mo ang Diyos sa buhay mo, sumunod ka kay brother, kay sister, at doon sa kanyang lingkod, paglilid yun. Dahil hindi magsasalita si brother, si sister, at yung kanyang lingkod, kung hindi yan nililid, nakausapin ka, hello! Amen. Kaya para hindi pa maging huli ang lahat, sumunod ka doon sa mga ginagamit ng Diyos na tao. Katulad ng mga taong nakakausap mo, mga taong nakakasalamuhan mo. Pag sinabi nila, Brad, attend ka, umattend ka. Dahil hindi yan ililid ng Lord kung hindi yan sinabi ng Diyos sa kanya. Ang tanong, totoo ba? Oo, kasi hindi naman niya ikaw na kapatid sa laman o kamag-anak. Pero bakit siya yung nilid ng Lord na kumausap sa'yo? Kasi nga, siya yung sinabihan na, wala, kausapin mo yan. Paalalahanan mo si brother mo, paalalahanan mo si sister mo. Kasi nanlalamig na yan eh. Kinakausap yan ng lingkod ko na umatin. Umatin sa ganito, ayaw umatin. Tigas ang ulo. At lagi siya yung nasusunod. Kaya, yung buhay niya yan, napapaniwala. Kaya nagkakaroon ng gano'n si Satan na ginugulo at gugulin yung buhay niya. Kaya para hindi mangyari yun, ikaw yung gagamitin ko, magsalita ka sa kanya. O sabi mo siya na umatin, magtuloy-tuloy sa gawain ng Diyos. Kasi nga ayaw nga makinig sa lingkod niya eh. Sa lingkod ko. Kaya minsan ng Lord po ganun. Pag ano na po yung nangyari, kumilos na po kayo. At umatin na po agad kayo. Huwag na nga sabi nga sa Roma, huwag patigasin ng puso. Pag narinig nyo, ang tinig ng Lord. Kailangan ganun po tayo. Pag narinig po natin ang salita po ng Diyos, huwag na po natin patigasin yung ating puso. Hello? Kaya pag gusto po natin maparangalan ng Diyos po sa mga buhay po natin, ganun po yung gawin po natin. Unahin po siya. Alam naman po yung ibig sabihin ng Kawikaan chapter 3 verse 9. Sabi po rito, bago mo gastusin ang sweldo mo, bago mo bayaran ang mga bills mo sa tubig at kuryente, o lahat, at bago mo bilhin ang gusto mo, si Lord muna ang unahin mo, bigyan, at ang ibibigay mo sa Kanya ay yung una at pinakamabuti mong ani at hindi tira-tira o yung sumobra lang sa iyo. Yan po yung ibig sabihin po ng Kawikaan chapter 3 verse 9 na sinabi po dito na
parangalan mo, Panginoon mong Diyos, ng lahat ng iyong pinatangkilik, ng mga unang bunga at lahat ng mga ani mo. At ano naman po yung Kawikaan chapter 3 verse 10? Sabi po dito, sa gayon mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Yan, yung ibig po sabihin ng kamalig. Sino po yung nakakaalam ng kamalig? Sino po yung nagkaroon ng kamalig noon? Ano po ibig sabihin ng kamalig po ngayon sa atin? Sa panahon po natin. Yun po ay bodega. Yung kamalig po, yun po yung impakan. Impakan po yan ng mga palay o trigo noon. Ngayon naman, yung kamalig po ay katumbas po ng mga bank account nyo po. Kung sino meron po mga bank account. O kung sino po may mga Gcash po ngayon. Di ba meron pong mga blessing po kayong ini-impact po dyan. Siya po yung ibig sabihin po ng kamalig po ngayon. At ano po yung alilisan? Lalagyan ng katas ng ubas at alak. Katumbas ng investment at negosyo nyo po ngayon. Yan po yung sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 10 na sa gayon mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapaw ng bagong alak. At yung mapupuno o aapawan, hindi lang sapat kundi sobra-sobra o overflow na blessing. Ibig sabihin kapag inuna mo si Lord, siya ang bahala magpuno ng lahat ng mga pagkukulang mo. Maging yung problema mo ay siya ang magsusolusyon. At kailangan, prinsipyo ito, at kung prinsipyo ito ng Diyos, kailangan meron ka rin prinsipyo. Pag binigay mo sa Kanya yung una, siya ang mag-aalaga sa lahat ng susunod na blessing sa iyo. Ibig sabihin po nun, kailangan po talaga na unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Unahin siya. Katulad ng ipinapakita mo ngayon, inuna mo ang Diyos. Inuna mo ang Diyos dito na pumunta sa lugar na to. At nakikinig ka ng revelation ngayon ng kanyang salita na para sa ikatututo mo at para sa ikaulad ng spiritual mo. Ano yung ikaulad ng spiritual? Yung pananampalataya mo. Mag-grow yan. At yung kaalaman, karunungan, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Kasi tayo nga pong lahat ng tao ay wala pong kaalaman at karunungan pagdating po sa salita ng Diyos. Hello? Wala po tayong alam po dati. Pero dahil tayo po ay nakakilala sa Panginoong Diyos at tumanggap sa kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo at tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos, na dati tayo walang alam sa mga kapahayagan ito, ngayon po ay nagkaroon na po tayo ng kaalaman. Kaya naiintindihan na po natin ngayon yung mga kapahayagan na narinig po natin ngayon. Kaya hindi po tayo nagiging ignorant pagdating po sa Word of God. Kasi nga po, binigyan po na tayo ng Diyos ng kaalaman at karunungan. Kaya, pinatunayan ito ng salita ng Diyos, lalo na po dito sa Mateo. Kaya kung paano po malakaran ng Kawikaan chapter 3 verse 9 hanggang 10, kailangan po lagi rin po natin lakaran ng Mateo chapter 6 verse 33. Nang sinabi po dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya kung naunawaan po ninyo ito, ay ibig sabihin po nito, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Saan po yung kaharian po ng Diyos? Una sa lahat, dyan po sa mga buhay po ninyo. Pangalawa, sa pagtungo po rito. At ang kanyang katwiran. Sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Ang kaharian ng Diyos ay iyong paghahari niya sa puso mo. Ibig sabihin, hayaan mong si Lord ang masunod sa decision mo, sa plano mo, at sa priority mo. Ibig, lahat ng gagawin mo ay para sa ikaluluhati ng pangalan mo. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, yung decision mo, ay kailangan ipagkatiwala mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya. Kung gusto mo po maparangalan ng Diyos sa buhay.
Dahil hindi mangyayari na maparangalan ng Diyos sa buhay mo kung masusunod ka sa desisyon mo. Ano po ibig sabihin po? No? Kahit ayaw ng katawan mo, paatinin mo yung katawan mo. Kahit pagod ka, pagdating sa work, pag mayroong ipinapagawa ang Diyos sa'yo, pumunta ka. Kahit talagang hirap, pagod ang katawan mo pa mo, pumunta ka sa gawain ng Diyos. Kung pinapupunta ka ng Diyos. Kung pinapupunta ka ng Diyos. Sabi ko, kung pinapupunta ka ng Diyos, punta. Huwag mo intindihin yung pagod. Intindihin mo yung Diyos na nagkasalita at yung Diyos na nagpapapunta sa iyo doon sa gawain. Dahil, pag sinunod mo yun, habang papunta ka sa gawain ng Diyos, mawawala yung pagod. Katulad to kay Abraham, oh, ang layo ng pinuntahan ni Abraham, at saka ni Isaac, hindi sila nakaramdam na, meron ba kayo nabasa doon na si Abraham ay napagod, at si Isaac? Wala ko kayo mababasa doon sa Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 18. Hindi napagod si Abraham, si Isaac, nung pinapunta sila sa bundok sa lugar na yun. Na kahit malayo, hindi nakadama ng pagod si Abraham. Hindi natin nabasa doon na napagod si Abraham sa pagpunta sa bundok kung saan pinapunta sila ng Diyos. Ganun din po ang Diyos pag nag-utos sa inyo. Pag sinabi niya, attend ka sa gawain ko, anak, umattend ka na. Kasi meron, ibibigay ang Diyos. Tingnan niyo, si Abraham, nung sumunod, merong ibinigay ang Diyos eh. Nakapalit, ano yung kapalit? Tupa. Ganun din po sa pagpunta niyo sa bawat gawain po ng Diyos. Merong kapalit, may ibibigay ang Diyos. Hello, sabi ko may ibibigay. E paano mo matatanggap yung ibibigay ng Diyos kung hindi ka pumunta? Hello? E di mo alam, magbibigayan pala doon. Magbibigay pala ang Diyos ng milyong-milyong blessing. Eh, pinapupunta ka, hindi ka pumunta. Lord, tamad ako eh. Eh, di mo alam, milyong blessing na pala yung ibibigay ng Lord. Eh, di ka sumunod. Nagtulog ka dahil pagod ka nga, tulog ka. Eh, nagbigayan. Katulad kay Abraham. Pumunta si Abraham eh. Di ba pumunta si Abraham? O pinipigil yung precious niyang anak na si Isaac. Sumunod yung mag-ama. Eh, kung di sumunod si Abraham, may blessing bang tupa? Blessing po yung tupa na yun. Pag handog po yun sa Diyos. Kung maunawaan niyo po. Eh, pag pinapupunta po tayo ng Diyos natin, na tumungo sa gawain po na, huwag ka nang si Abraham, oh, hindi nagreklamo. Ha? Ang layo-layo naman Lord niya. Pagod ako eh. Hindi nagreklamo. Kaya blessing. Kaya pag hindi ka nagreklamo, pumunta ka sa gawain ng Diyos. Blessing ang kapalit niyan. Sabi mo, blessing ang kapalit niyan. Kaya yung revelation po ngayon, may blessing. Gusto ng Diyos na bigyan kayo ng biyaya kung susunod kayo sa Kanya. Si Abraham po'y sumunod, kaya may biyaya. Kaya pag gusto mo ng biyaya, sumunod. Pag sinabi, attend ka sa training program, attend ka. Pag sinabi, pumunta ka sa practice o prayer meeting, pumunta ka. Malay mo nga, may bigayan nga doon. Eh di ka pumunta. Na-miss mo yung bigayan. The blessing. Para wala kang ma-miss. Punta pag pinapupunta mo doon. Ang Diyos po, minsan lang po siya mag-utos eh. Tignan nyo, hindi na may nabasa po ba kayo doon na muling kinausap ng Diyos si Abraham na ihandog ulit si Isaac? Wala na po. Yun na lang po yung Genesis chapter 22 verse 1. Yun na lang po yun. Hanggang sa maipanganak ang Panginoon sa Kristo, wala na. Wala na kayong mababasa na mayroon pang hindi nakasunod na yun. Naihandog si Isaac. Ang Diyos po kasi minsan lang siya humingi. Pag hindi mo binigay yun, na-miss mo yung blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero pag binigay mo yun, hindi mo ma-miss yung ibibigay ng Diyos na blessing sa iyo. Yan po yung revelation ngayon. Sumunod para tuloy-tuloy ang biyaya at pagpapala sa buhay. Sabi ko, sumunod para tuloy-tuloy yung biyaya at pagpapala sa buhay. Para yung paghihirap sa buhay ay hindi makamtan. Kung gusto po talaga natin ng blessing, ito po yung sikreto. Sinabi na po ng Diyos, sunod, tuloy. Pag sinabi, mag-offering ka, mag-offering ka. Kasi ang Diyos po, hindi po yan ihingi sa'yo nang hindi mo kaya. Amen. Meron po akong testimony po sa inyo. Yung kapatid po natin, kinausap po siya ng Lord. Ibigay mo yang kaisa-isa mong pera na yan sa pitakan po siya. Sinunod niya.
Inoffering niya. Ano yung kapalit? Malaki. Doon sa ibinigay. Magkano yung binigay? 50 pesos kapalit cellphone. Yung cellphone mo nagkakalaga ng 8,000. Hello! Amen. 50 peso! Ang kapalit 8,000. Ganun po magbigay ang Lord pag sumunod ka. Hindi po siya nagbibigay ng maliit na blessing. Si Abraham, sumunod, malaking blessing ang binigay. O yung kapatiran po natin ito, 50 peso binigay, nakapalit 8,000, isang cellphone na bago, brand new. Amen. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Yan po yung Diyos na sinasamba po natin. Kaya unahin mo, Panginoon mong Diyos. Kung gusto mo lang po talaga ng pagpapala, gusto mo na magandang trabaho, unahin mo ang Diyos. At pag sinabi niya, anak, ibigay mo yan. Ibigay mo yan. Katulad ng ginawa nga ni Abraham. Nihandog si Isaac. Binigay. Naunawaan niyo na po? Hindi po nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa kanyang mga anak ng walang pagsunod. Lagi po natin natandaan, pag hindi po tayo sumunod, walang biyaya. Pag tayo nagdamot sa Diyos, walang biyaya. Pero pag sinabi niya magbigay ka, at ikay bibigyan ng siksik, liglig, at umaapaw, at walang sukat maglagyan. Ganyan po yung ginawa niya kay Abraham, at ganyan din ang gagawin ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Yung revelation pong ito ay nag-uumapaw na pagpapala sa mga buhay po ninyo. Dahil yun po ang pinakamimiti po natin na umunlad yung buhay, sumagana yung buhay, yumaman yung buhay sa mundo ito. Isa lang po yung sikreto. Pag tayo po inutusan ng Diyos na gumawa ng bagay na ikararangal po niya, gawin po natin. Si Abraham po, di naghihirap. Ang pinakamahirap lang ginawa ni Abraham ay lumakad na po sa bundok na yun. Pagkatapos niya, wala na. Puro pagpapala na po yung natanggap po ni Abraham. Ganun yung gagawin po ng Diyos sa inyo. Isang hirap lang po yung ibibigay niya sa inyo. Pag yun, nagawa ninyo, katulad ni Abraham, sagana na rin po ang buhay po ninyo. Lagi niyo po natandaan, na ang Diyos po hindi nagpapabaya. Kung gusto niyo po mahanap po talaga ang Diyos, kung gusto niyo po talaga po siya ma-encounter, pagsunod ang kailangan po gawin. Hindi po ninyo ma-encounter ang Diyos nung walang pagsunod. Kahit umatin po kayo nung umatin sa church, kahit mag-pray kayo na mag-pray, kung walang pagsunod sa Diyos, never, na mag-increase. Una sa lahat, yung pag-ibig niyo sa Diyos, yung pananampalataya niyo sa Diyos, at yung pagsunod niyo. Isa lang yung iiwan po ng Diyos sa inyo bago matapos ng revolution po ito. Sumunod, katulad ng iwan niya ako. Dahil ang Diyos po, tumitingin po siya. At nalulugod po siya sa anak niya, sumusunod sa kanya. Kaya nga sinubukan si Abraham. Kung susunod. Hindi nga nagreklamo si Abraham, sumunod. Kaya, nagpasya ang Diyos na i-bless si Abraham. Ganon din yung gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Pag kayo sumunod, hindi kayo nagreklamo, at tuloy-tuloy, kung saan pinapupunta ng Diyos pumunta. Pagpapasya ang Diyos, naalisin niya kayo sa kinaroroonan niya. Katulad ng ginawa niya ng Diyos si Abraham. May pangako pa po yun. Doon sa kaapo-apuan niya na anak niya po. Ganun din po. Pag kayo sumunod, doon sa kaapo-apuhan niyo, kung meron kayo mga anak, pagpapalaay po niyo. Generation to generation yung pagpapala. Hindi lamang po sa inyo niyo. Maging ang generation niyo po, ipibless ng Diyos. Dahil sa pagsunod niyo po. Ganun po yung ginawa ni Abraham, ng Diyos si Abraham. Sumunod si Abraham, generation to generation, hanggang sa panahon po natin po ngayon, pinagpala po. Ang lahi po ni Abraham sa kanya. Ganun din po sa inyo. Sabi ko, ganun din po sa inyo. Isang pagsunod, pagpapala sa buong lahi ninyo. Yan yung revelation. Napakaganda. Sabi ko, napakaganda. Wala pong makakagawa po ng tao po. Kaya, ang Diyos lamang po. Kaya napatunayan niya po yan. Sa kanyang lingkod na si Abraham. Sa lingkod lang si Isaac. Ganun, ang gusto ng Diyos. Gusto niya, kung paano niya pinagpala si Abraham, si Isaac at si Jacob. Gusto niya, kayo rin. Ganun.